Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 22 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, pakiramdam ko ay sana'y tumagal pa ng matagal ang laban kung nagpatuloy ito sa normal na paraan. Ang kalaban sa harap ko ay hindi isang nilalang na kaya kong basta na lang talunin, at alam kong kahit isang sandali ng pag-aalinlangan ay maaaring magdulot ng aking kamatayan. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandaling iyon ay nag-activate ang aking eksklusibong kakayahan na bookmark. Bumukas ang ikalawang bookmark, ngunit dahil mababa pa ang level nito, 1 minuto lamang ang ibinigay na oras ng paggamit. Maikli man ito, sapat na iyon upang pagdesisyonan ang pagitan ng buhay at kamatayan. Kung wala iyon, maaaring napunit ang aking mga buto o tuluyang tumigil ang daloy ng aking dugo. Kahit ganoon, kulang pa rin ang aking pag-unawa sa karakter na hiniram ko ng kapangyarihan, kaya bahagi lamang ng kanyang kakayahan ang lumabas, partikular ang weapons training level 1. Ngunit wala akong oras para magreklamo. Kailangan kong sulitin ang limitadong kapangyarihang iyon. Pinilit kong pigain ang natitira kong lakas at sumugod sa gitna ng gumagalaw na mga galamay. Wala nang puwang para sa takot o pagdududa. Sa isang iglap, nakatuon ang lahat sa iisang mapagpasyang atake. Isang matalim na tunog ang umalingaw-ngaw, suka, at tila naglaho ang paligid ko habang dumaan ako sa pagitan ng mga galamay. Ang natira na lamang sa aking paningin ay isang puting liwanag at ang pakiramdam ng paghiwa sa isang matigas na bagay. Nang matapos ang lahat, agad na nawala ang lakas ko. Parang hindi ko na maigalaw ang aking katawan. Ibinuhos ko ang lahat sa iisang pag-atake, at wala nang natira pa. Makalipas ang ilang sandali, isang nanginginig na tinig ang narinig ko. Si Dokaibi Biryu yon. Natila nakalimot sa kanyang tungkulin bilang tagapagbalita. Halata ang kanyang pagkabigla, pati na rin ang mga konstelasyon na nanonood na hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Hindi naman iyon nakapagtataka. Sa harap ko ay nakahandusay ang isang grade 7 na demonyo, isang nilalang na hindi ko dapat kayang talunin, ngayon ay halos wala ng kakayahang lumaban matapos maputol ang mga galamay nito. May ilan sa mga konstelasyon ang nagduda, habang ang iba naman ay natuwa at nagbigay pa ng mga barya bilang gantimpala. Ang totoo, hindi ko kayang talunin ang ganoong kalaban sa pamamagitan ng lakas lamang. Hindi ako tulad ni Yu Jongyuk na kayang durugin ang kalaban sa kanyang kapangyarihan. At wala rin akong malakas na taga-suporta tulad ni Lee Hyun-sung. Ang mayroon ako ay impormasyon, kaalaman na wala sa iba. At sa mundong ito, ang impormasyon ay maaaring maging mas makapangyarihan kaysa anumang sandata. Ang patunay nito ay ang sandatang ginamit ko, isang pansamantalang anyo na kahawig ng Etherblade. Hindi ito ang tunay na bersyon, ngunit sapat upang maloko kahit ang Dokaibi. Sa katotohanan, ito ay bunga ng sirang sandatang Broken Fate na sumipsip ng espesyal na enerhiya. Ngunit gaya ng inaasahan, naubos agad ang tibay nito matapos ang pag-atake. Matapos makumpleto ang sub-senaryo, nakatanggap ako ng gantimpala, bagamat mas maliit kaysa sa inaasahan. Natural lamang iyon dahil hindi ako ang pumatay sa demonyo. Nang tanungin ako ni Biryu kung bakit hindi ko ito tinapos, sinabi kong mayroon akong non-killing ideology. Isa itong palusot, ngunit tila humanga pa rito ang ilang konstelasyon. Sa totoo lang, isa lamang itong kalkuladong desisyon. Alam ko ang mangyayari sa sinumang papatay sa nilalang na iyon, at gaya nga ng inaasahan, may ibang gumawa nito. Biglang sumulpot si Han Myungo at sinaksak ang mahina ng demonyo. Agad itong namatay. Sa una, tila nabaliw siya sa tuwa habang dumarating ang mga mensahe ng sistema, nagbibigay sa kanya ng gantimpala at pagkilala bilang unang nakapatay ng grade 7 na demonyo. Ngunit panandalian lamang ang kanyang kasiyahan, sunod na lumabas ang mga mensaheng nagdala ng matinding takot. Napansin siya ng Demon King na si Asmodeus at agad siyang isinumpa. Ang gantimpala ay napalitan ng isang hatol ng kamatayan. Nanginginig si Han Myungo habang pilit inuunawa ang nangyari, ngunit huli na ang lahat. Kalmado kong ipinaliwanag na ito ang dahilan kung bakit hindi ko pinatay ang demonyo.
Para sa ilang konstelasyon, isa itong nakakaaliw na pangyayari, lalo na ang paraan ng aking pagpaplano. Pagkatapos noon, tinungo namin ang kayamanan sa loob ng bodega. Ngunit nakakadismaya ang nakuha namin. Nakakuha si Yo Sang-a ng Magic Power Recovery Bracelet at si Lee Gil-young naman ng Old Iron Shield. Pareho silang grade na item, hindi man kahanga-hanga ay may silbi pa rin. Malinaw na may nauna na sa amin si Yoo Jong-hyuk at kinuha na ang mas mahalagang bagay. Ang natira sa amin ay tila mga tira na lamang, gayunpaman may isang bagay pa ring mahalaga, ang Magic Power Stove na nasa loob ng isang itim na kahon. Maliit man ito at tila walang kwenta sa itsura, napakahalaga nito. Kaya nitong lutuin agad ang pagkain gamit ang Magic Power. Nang subukan ko itong gamitin sa karne ng halimaw. Agad itong nagbago, naging gintong kulay at naglabas ng napakasarap na amoy. Dahil ilang araw na kaming gutom, agad kaming kumain. Tahimik kaming nagsalo, at sa sandaling iyon, tila nawala kahit saglit ang hirap ng aming sitwasyon, ngunit kahit abala ang iba sa pagkain, ang tunay kong pakay ay iba. Ang kalan ay mahalaga, ngunit hindi iyon ang tunay na kayamanan. Ang aking atensyon ay nanatili sa itim na kahon. Ayon sa aking kaalaman, ito ang mas mahalagang bagay, isang bagay na kahit si Yoo Jong-hyuk ay hindi agad natuklasan. Sa tulong ni Yo Sang-a, nalaman kong isa itong random item box. Walang pag-aalinlangan, inilabas ko ang core ng demonyo at ang sirang broken faith at inilagay ang mga ito sa loob ng kahon. Hindi ako ganap na sigurado sa magiging resulta, ngunit batid kong may malaking mangyayari. Nang isara ko ang kahon, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula rito. Maliwanag na may isang pambihirang bagay na nabuo, isang bagay na maaaring magbago sa takbo ng mga susunod na pangyayari. At diyan nagtatapos ang Kabanata 22 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Gusto niyo ba ng Chapter 23? Mag-comment na sa baba mga ka-TV at hanggang sa muli paalam.